Sa loob ng isang jewelry shop, seryosong nakatitig si Casper sa hanay ng mga engagement ring. Sir, may napili na po ba kayo? May mga bago po kaming design kung gusto niyo pong tingnan. Hindi ko pa alam. Gusto ko yung simple pero elegante. Yung hindi masyadong malaki yung bato pero sapat para magustuhan ng girlfriend ko. Perfect po para sa kanya tong white gold band na may solitaire diamond. Simple pero classy. Magugustuhan kaya niya to? Lagi niyang sinasabi na gusto niya ng romantic proposal. Gusto ko sanang surpresahin siya eh. Kung gusto niyo pong gawing memorable, marami pong nagpo-propose sa beach o kaya sa rooftop na may city lights. May package deal din po kami kung gusto niyo po ng engraving sa loob ng singsing. Baka gusto niyo ipalagay ang pangalan niyo o anniversary date po ninyo. Talaga? Maganda yan. Pero sa ngayon, bibilhin ko na muna yung singsing. Kapag nakaipon na ako ng sapat, saka ko na lang pag-iisipan yung setup. Sige po sir, siguradong matutuwa ang girlfriend niyo rito. Pagkalabas ng jewelry shop, mahigpit na hinawakan ni Casper ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Napangiti siya habang iniisip kung paano niya isasagawa ang proposal. Magugulat si Junice dito. Siguradong matutuwa siya. Plano niyang ipunin ang natitirang pera para sa isang intimate pero eleganteng proposal. Isang gabi na tiyak hindi nila makakalimutan. Kinabukasan sa opisina, abala siya sa trabaho nang biglang nagpadala ng email ang HR. Isang espesyal na anunsyo mula sa CEO ng kumpanya. To all employees, I am thrilled to invite everyone to a special company gathering this Friday. I would like to formally introduce my fiancé as we celebrate our engagement. Attendance is highly encouraged. See you all there. Nagkatinginan ang mga katrabaho ni Casper at nagsimula ng mag-usap-usap. Wow! May fiancé na pala si Sir. Sino kaya yun? Siguradong bata yun, di ba? Ang yaman naman kasi ni boss. Mukhang magiging engranding party to. Hindi gaanong nagbigay ng pansin si Casper. Wala siyang interes sa personal na buhay ng boss nila. At isa pa, mas abala siyang planuhin ang sariling proposal. Dumating ang gabi ng event. Sa isang marangyang hotel, nagtipon ng mga empleyado. Suot ang kanilang pinakamagagarang kasuotan. Sa stage, nakatayo ang kanilang boss. Isang lalaking nasa 60s na. May dating, pero halatang may edad na. Hawak nito ang mikropono habang may malawak ng ngiti sa labi. Salamat sa inyong pagdalo. Ngayong gabi, gusto kong ipakilala sa inyong babaeng nagbigay muli ng kulay sa buhay ko. Ang aking magiging asawa. Nagpalakpakan ng lahat. Sabik na makita kung sino ang babaeng nagpapatipok sa puso ng kanilang boss. Unti-unting lumapit ang isang babae mula sa gilid ng stage. Dahan-dahan itong humakbang papunta sa matandang lalaki. At nang lumabas ito sa liwanag, nabitaw ni Casper ang basong hawak niya. Parang tumigil ang mundo niya. Si Junice, ang kanyang girlfriend, ang babaeng gusto niyang pakasalan ang naroon sa harapan at ang mismong ipinakilalang fiancé ng kanilang boss. Nakatayo lang si Casper sa gitna ng masayang crowd pero para bang nawala ang lahat ng ingay sa paligid niya. Hindi niya marinig ang palakpakan, ang masasayang bulungan ng mga katrabaho niya o kahit ang mismong boses ng kanilang boss habang pinagmamalaki nito ang fiancé niya. Ang babaeng ilang linggo lang ang nakalipas ay kausap niya tungkol sa hinaharap nilang dalawa. Napakapit siya sa gilid ng mesa, pilit pinapakalma ang sariling dibdib na tila binabarena ng sakit. Tila bumagal ang oras habang pinapanood niya si Junice na nakangiti sa matandang lalaki. Yung ngiting minsan ay para sa kanya. Bakit? Paulit-ulit na tanong ni Casper sa kanyang sarili, pero kahit anong pilit niyang itindihin, hindi niya magawang unawain. Napansin niyang hinawakan ng boss nila ang kamay ni Junice at tinaas ito. Pinapakita ang isang mamahaling engagement ring sa daliri nito. Hindi ang singsing na matagal niyang pinag-ipunan, kundi isang mas magara at mas mamahaling alahas na walang dudang kayang bilhin ng isang mayamang tulad ng boss nila. Kasabay ng realidad na bumagsak sa kanya, doon niya napansing nanginginig ang kamay niya. Dahan-dahan siyang umurong palayo. Hindi alintanang mga kasamahan niyang abala sa pagdiriwang. Alam niyang hindi ito ang tamang lugar para harapin si Junice. Kailangan niyang makahanap ng tiyempo. Umalis siya sa hall, sumandal sa dingding ng hallway at napabuntong hininga ng malalim. Saglit siyang pumikit, pilit kinakalma ang sarili.
Hindi pwedeng ganito lang tumatapos. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang marinig mula kay Janice mismo kung bakit niya ito ginawa. Kaya naghintay siya. Habang lumilipas ang gabi, lihim niyang binabantay ng bawat galaw ni Janice. Hinahanap ang pagkakataong makausap ito, kahit sandali lang. At sa wakas, nang makita niyang mag-isang lumabas si Janice sa terrace ng hotel, sinundan niya ito. Pigil ang hininga niya habang papalapit. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya aalis nang hindi niya nalalaman ng totoo. Sa terrace ng hotel, malamig ang hangin pero ramdam ni Casper ang naglalagabdab na apoy sa kanyang dibdib. Huminto siya ilang hakbang mula kay Janice. Napalingon si Janice at sa sandaling nagtagpo ang mga mata nila, kita niya ang gulat sa mukha nito. Parang biglang natuyo ang lalamunan ni Casper pero hindi niya hahayaang hindi ito magsalita. Sabihin mo sa akin na hindi totoo to. Hindi nakasagot agad si Janice. Kita niyang kaba sa mga mata nito pero mabilis itong iniwas ang tingin. Casper, anong ginagawa mo rito? Dito ka nagtatrabaho? Ano sa tingin mo? Matagal na tayo pero hindi mo alam. Nandito ako para tanungin ka kung anong ibig sabihin nito. Casper, please. Hindi to ang tamang lugar para pag-usapan natin to. Tamang lugar? Kailan mo pa balak sabihin sa akin? Kapag kinasal na kayo? Lalo siyang nag-init sa galit nang makitang nanatili lang si Janice sa kinatatayuan niya. Hindi man lang nagawang sumagot agad. Ilang taon, Janice? Ilang taon kong inisip kung paano kita pasasayahin, kung paano kita aalagaan. Alam mo bang ilang buwan na ako nag-iipon para sa proposal na gusto mo? Alam mo bang hawak ko ngayon ang singsing na binili ko para sa'yo? Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ako para sa kanya. Dahan-dahang bumagsak ang tingin ni Janice sa lupa at sa unang pagkakataon, nakita niyang nagigilid ang luha nito. Casper, hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan, ha? Sabihin mo sa akin. Pagod na ako, Casper. Napalunok si Casper, hindi sigurado kung tama bang narinig niya. Ano? Huminga ng malalim si Janice bago tumingin muli sa kanya. Pagod na ako. Sa relasyon natin. Sa kung paano tayo. Sa kung paano ka. Ilang taon na tayong ganito. Pero pakiramdam ko, wala tayong pupuntahan. Hindi mo man lang ako pinaplanong pakasalan. Parang sinuntok si Casper sa kanyang dibdib. Hindi kita pinaplanong pakasalan? Janice, buong buhay ko iniisip ko kung paano kita ipapakilala sa harap ng altar. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Casper, hindi ko kailangan ng tamang panahon. Hindi ko kailangan ng pangako sa hinaharap na hindi ko alam kung kailan mo tutuparin. Kailangan ko ng kasiguraduhan, ng sigurado, ng isang taong kaya kong bigyan ng buhay na gusto ko. Hindi ng isang taong puro plano lang. Napakbang si Casper, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kaya ka lumipat sa kanya? Dahil ba mas mabilis siya? Dahil ba mas mayaman siya? Dahil kaya niyang ibigay agad ang gusto mo? Hindi sumagot si Janice at doon niya naintindihan ang lahat. Mabigat ang dibdib, nanginginig ang mga kamao, pero hindi na siya nagtanong pa dahil alam niya na ang sagot. Dahan-dahan siyang umatras, hindi na hinayaang makita ni Janice ang luhang pilit ng pinipigilan. Huling beses siyang tiningnan ng babaeng minahal niya ng buong puso. Sana lang, Janice, hindi mo pagsisihan to. At pagkatapos noon, tinalikuran niya na ito. Pero sa bawat hakbang niyang palayo, pakiramdam niya, may bahagi ng pagkatao niyang iniwan niya sa gabing yun. Mabigat ang bawat hakbang ni Casper palabas ng ballroom. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang gusto lang niya ay makalayo sa lugar na yun. Mabilis siyang sumakay ng kotse at nagmaneho ng walang direksyon. Tinatahak ang kalsada habang ang isip niya ay wasak na wasak pa rin sa mga sinabi ni Janice. Paulit-ulit yung nag-e-echo sa isip niya. Naramdaman niya namumuon naman ang luha sa mga mata niya pero pinigilan niya. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nagmaneho. Basta nang mapansin niyang unti-unti nang kumukonting ilaw ng kabihasnan, saka lang niya napagtantong nasa isang liblib na lugar na siya. Wala nang ibang sasakyan sa kalsada. Malapit siya sa isang lumang tulay, walang dumadaan, tahimik, tanging ang tunog ng dumadalo na tubig sa ilalim ng ito ang maririnig. Huminto siya roon.
Dahan-dahang bumaba si Casper at lumapit sa railing ng tulay. Kinuha niyang maliit na kahon sa kanyang bulsa, tinitigan ito at isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Para saan pa to? Binuksan niya ang kahon, inaninag ang singsing na pinaghirapan niyang bilhin. Ang singsing na para kay Janice. Ang singsing na hindi niya na kailanman magagamit. Wala nang silbi to. Sa walang pag-aalinlangan, hinagis niya ito pababa ng tulay. Aray! Napakurap si Casper. Nanggaling ang boses sa ilalim ng tulay, napayuko siya at doon niya nakita ang isang babae. Nakaupo ito sa isang malaking bato sa gilid ng ilog. Marungis ang suot, tila ilang araw nang hindi naliligo. Pero kahit sa ganong kalagayan, may kakaiba siyang ganda. Mahaba ang buhok nito, magulo, pero bumagay sa maamong mukha niya. Nakataas ang isang kamay nito, hawak ang maliit na kahon na hinagis niya. Tumingala ang babae, kita ang iritasyon sa muka. Ano to? Oh, nagtatapon ka ng pera? Kung ayaw mo dito, aba, akin na lang to. Binuksan nito ang kahon at nanlaking mata nang makitang singsing. Wow! Ang mahal siguro nito Jackpot! Napatulala si Casper. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Hoy, akin yan. Ay tinapon mo na eh. Pag-aari na to ng ilog at ng kahit sinong makadampot. At ako yon. Tumingala ito't ngumiti. Hawak pa rin ang singsing na tila bagong kayamanan niya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naputol ang lungkot na bumabalot kay Casper. Sa halip, napatitig siya sa babaeng to. Isang estranghera na hindi niya inaasahang makakasalamuha sa isang gabing dapat ay tuluyan siyang mawawasak. Hoy, ibalik mo yan. Napahawak si Casper sa riling ng tulay. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Ilang minuto lang nakalipas, akala niya ay tinapos niya ng lahat sa pamamagitan ng pagtatapon ng singsing. Pero heto siya ngayon, nakikipagtalo sa isang babaeng hindi niya kilala para bawiin ito. Tinaas ng babae ang kamay niya. Inikot-ikot sa daliri ang singsing na para bang sinusukat ito. Bakit ko naman ibabalik? Tinapon mo ni. Sabi nga nila, finders keepers. Hindi mo pwedeng basta-basta kunin yan. Sino bang may sabi? Ikaw nagbasura nito, no? Ako lang dumampot. Simple lang naman yon. Napamura si Casper sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, kung hindi lang siya halos maubusan ng emosyon ngayong gabi, baka bumaba siya sa ilalim ng tulay para kuhanin ang singsing. Alam mo ba kung magkano yan? Hindi ko alam, pero mukhang mamahalin. Siguro, pwedeng isang linggong pagkain na to kapag naisanla ko. Huminga ng malalim si Casper. Pilit pinapakalma ang sarili. Bakit ba siya nakikipagtalo? Wala namang silbing singsing na yun ngayon. Ano pa bang magagawa niya? Tumingin siya sa babae. Maganda ito kahit marungis. Pero mas kampansin-pansin ang mga mata nitong puno ng kasiyahan. Napabuntong hininga si Casper. Sige na nga, iyo na. Tumaas ang kilay ng babae, tila nagulat na sumuko siya agad. Talaga? Ang bilis mo namang sumuko. Wala na rin namang silbi yan sa akin. Isuot mo, ebenta mo, gawin mong anting-anting. Wala akong pakialam. Mukhang may matinding hugot ka. Wala ka nang kailangang malaman. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, pinagbasta nito ang singsing sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa hindi malamang dahilan, parang biglang gumaan ang pakiramdam ni Casper. Para bang sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayong gabi, may kung anong kakaibang bagay sa presensya ng babaeng to na bahagyang nagpagaan sa kanyang loob. Napatingin ang babae sa kanya na nakangiti pa rin. Salamat sa regalo Napailing si Casper. Wala yan. Sige, alis na ako. Ingat ka. Baka may iba ka pang mamahaling itatapon. Sabihan mo lang ako para masalo ko ulit. Napahinto si Casper sa sinabi nito. Saka mabilis na umiling at nagpatuloy sa paglakad pabalik sa kotse niya. Hindi niya alam kung kailan niya ulit makikita ang babaeng yon o kung dapat pa nga ba silang muling magkita. Pero isang bagay ang sigurado. Sa gabing to na akala niya puro sakit lang mararamdaman niya, isang estrangherang nagbigay sa kanya ng kakaibang dahilan para ngumiti. Kahit saglit lang. At hindi niya maintindihan kung bakit. Pagkatapos umalis sa ilalim ng tulay, nagmaneho si Casper hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong parking lot. Doon siya huminto, pero hindi siya bumaba.
Nakahawak lang siya sa manibela, nakatitig sa kawalan at sa kanya naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nanatili roon pero unti-unting bumagsak ang mga luha niya. Ang sakit ay unti-unting bumalot sa kanya. Tinatagos ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Pinaghirapan niyang maging mabuting boyfriend. Ginawa niyang lahat para kay Janice. Pinangarap niyang magkaroon ng buhay kasama siya. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ng mga sinabi ni Janice at kasabay ng pagsara ng mga mata niya, tuloy na siyang binalot ng sakit. At sa gabing yun, doon siya nakatulog, mag-isa, sa loob ng kanyang kotse, sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Kinabukasan, maagang pumasok si Casper sa opisina, pero hindi para magtrabaho. Diretso siyang naglakad papunta sa HR department, hawak ang isang puting sobre, ang kanyang resignation letter. Pagkatapos pirmahan ng ilang papeles, agad siyang tinawag sa opisina ng kanyang boss. Nang pumasok siya, nakita niyang matandang lalaki. Ang boss na minsang hinangaan niya. Ngayon, naturin ng taong kumuha ng babaeng minahal niya. Pinagmasdan siya nito habang ang nooy nakakunot. Casper, sigurado ka ba rito? Opo, sir. Tinitigan siya nito ng ilang segundo bago nagpakawala ng buntong hininga. You're one of my best employees. Matalino, masipag, mahusay makisama. Hindi ko inakalang aalis ka ng biglaan. Napakuyom si Casper sa sinabi nito. Kung alam lang nito ang tunay na dahilan, tiyak, hindi na ito magtatanong pa. Pero hindi niya maaaring sabihin. Anong plano mo pagkatapos nito? May nakuha po akong bagong oportunidad sa ibang kumpanya, sir. Mas malapit po sa bahay namin at mas okay po ang benefits. Ganun ba? Sayang. Pero kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa kundi tanggapin. Good luck, Casper. Tumango siya at mabilis na nagpaalam. Wala siyang intensyong tumagal pa sa lugar na to. Ayaw niya nang makakita ng kahit anong nagpapaalala sa kanya kay Janice. Nang lumabas siya ng opisina, huminga siya ng malalim. Wala na siyang babalikan. At ang tanong, saan siya pupunta? Lumipas ang ilang araw, pero para kay Casper, parang wala nang saysay ang panahon. Gigising siya sa umaga, magbibihis, pupunta sa iba't ibang kumpanya, magpapasa ng resume, tapos uuwi ng walang kasiguraduhan. Tatawagan ka na lang namin. Paulit-ulit na lang niyang naririnig ang mga salitang yon. Wala siyang kasiguraduhan kung kailan o kung may tatawag pa talaga. Sa dami ba naman ng aplikante, sino bang papansin sa kanya? Sa loob ng isang linggo, unti-unting naramdaman ni Casper ang bigat ng kawalan. Wala siyang trabaho, wala siyang direksyon, at higit sa lahat, wala na si Janice. Isang gabi habang nagmamaneho sa lansangan, hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang naisipang bumalik sa tulay. Pagdating niya roon, bumagal ang andan ng sasakyan niya. Para bang may bumubulong sa kanyang huminto. Hindi niya alam kung bakit. Nang ibaba niya ang bintana, may narinig siyang mahinang sigaw. At doon, nakita niyang isang eksenang nagpakulo ng dugo niya. Tatlong lalaking nasa ilalim ng tulay at sa gitna nila, ang babaeng huling nagbalik ng bahagyang sigla sa kanya. Nagpupumiglas ito, sumisigaw, kahit halatang nanginginig sa takot. Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Pero imbis na matakot, nagtawa nila ang tatlo. Ang tapang nito, pare. Ewan ko kung makapanlaban ka pa mamaya. Huwag ka nang magpag-ipot, babe. Napakuyom ng kamao si Casper. Hindi na siya nagdalawang isip, bumaba siya ng sasakyan at buong lakas na sumigaw. Hoy! Mga putang ina nyo! Bitawan niyo siya! Napalingon ng tatlo, halatang nagulat sa presensya niya. Sino ka naman? Hindi sumagot si Casper. Imbes, mabilis siyang sumugod at sinuntok ang pinakamalapit na lalaki. Napahandusa ito sa lupa, nangingisay sa lakas ng suntok. Bisit kang gago ka, ha? Agad siyang sinugod ang dalawa pang natira. Mabilis silang gumanti at kahit na-alerto si Casper, hindi niya naiwasan ng isang solidong suntok sa tagiliran. Nanikip ang dibdib niya sa sakit pero hindi siya umatras. Gamit ang natitira niyang lakas, hilabanan niya ang dalawa. Dalawang suntok sa sikmura, isang sipa sa tuhod, dalawang sapak sa panga. Hanggang sa pareho nang bumagsak ang malalaking nasusuka sa sakit.
Duguan si Casper, pero hindi niya ininda. Mas lumala ang galit niya, sinakikita niyang takot sa mukha ng babae. Sinubukan bang tumayo ng isa sa mga lalaki, pero bago pa ito makaporma, dumampot si Casper ng isang bato at tinapat sa mukha nito. Sige, tumayo pa kayo. Papatayin ko kayo. Hindi na gumalaw ang tatlo at halos gumapang na papalayo. Nagmamadaling tumakbo hanggang sa nawala sila sa kadiliman ng gabi. Nang masigurong wala ng panganib, hinarap ni Casper ang babae. Ayos ka lang? Sa halip na sumagot, tinitigan siya ng babae. Ilang segundo lang lumipas, pero pakiramdam ni Casper, parang dagdagal yun ng isang buong taon. At sa hindi niya inaasahan, ngumiti ito. Ang lakas mo palang manuntok. Napatigil si Casper, hindi niya alam kung anong mararamdaman, kung matatawa ba siya o mas mababaliw siya sa kakaibang babaeng to. Nasa bingit na nga ng peligro, pero nagawa pa nitong ngumiti. Napailing siya't bahagyang natawa sa sitwasyon. Ligtas ka na. Sa susunod, huwag kang tatambay dito dahil walang tao. Alis na ako. Ngunit agad siyang hinarang ng babae. Isama mo na ako. Baka balikan ako ng mga yun eh. Baka magawa na nila ang binabalak nila sa akin. Kaya nga umalis ka na dyan sa ilalim ng tulay para di ka nila balikan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong matutuluyan. Wala akong pakialam. Problema mo na yan. Yun lang ang nasabi ni Casper habang sinusuri ang sarili niyang katawan. May dugo sa labi niya. Mahapdi ang gilid ng tiyan at ramdam niya ang sakit sa kamao niya. Hindi siya sanay sa gantong gulo pero hindi niya iyon ininda. Please, wala akong matutuluyan. Napabuntong hininga si Casper. Problema niya ba yun? Hindi siya tagapagligtas. Oo, tinulungan niyang babaeng to dahil hindi niya kayang tiisin ang nakita niyang kasamaan. Pero hanggang dun lang yun. Wala siyang balak maging bayani. Sige na, kahit isang gabi lang. Wala talaga akong matutulugan eh. Hindi kita kilala. Ngayon, kilala mo na ako. Ako si Andrea. Hindi ka ba natatakot sumama sa akin? Mali mo, mas masama pa pala ako sa tatlong yun. Kung masama ka, sana hinayaan mo lang ako kanina. Napatingin si Casper sa babae. May punto siya. Pero hindi yun ibig sabihin na gusto niyang isama ito. Pero bakit parang hindi siya makatanggi? Napailing na lang siya at napabuntong hininga. Ang kulit mo. Binuksan niyang pinto ng sasakyan at pumasok. Ilang segundo siyang natahimik, nakatitig lang sa harapan. Maya-maya, bumukas ang kabilang pinto at sumakay si Andrea. Ngayon, may estrangherang babae na sa loob ng kanyang sasakyan at hindi niya alam kung paano siya napapayag. Pagdating nila sa kondo ni Casper, agad siyang dumiretso sa kusina at kumuha ng pagkain. Isang cup noodles at isang tira-tirang pagkain mula sa ref ang inilapag niya sa harap ni Andrea. Ayan, kumain ka. Huwag kang magreklamo ah. Hindi pa man siya nakakaupo nang biglang lapain ng babae ang pagkain. Halos malaglag ang panga niya nang makita kung paano ito kumain, para bang ilang araw nang hindi nakakakain. Oh, dahan-dahan. Wala namang aagaw niyan. Pero hindi siya pinansin ni Andrea. Sa halip, patuloy lang itong lumalamon, hindi man lang tumitingin sa kanya. Napailing si Casper. Nang matapos si Andrea, saka lang ito napahinga ng malalim. Para bang isang malaking accomplishment ang mapuno ang tiyan niya. Napansin ni Casper ang kakaibang kinang sa mga mata nito. Tila ba sa unang pagkakataon, pakiramdam nito iligtas siya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Tumayo siya, kinuha ang isang baso ng tubig at inabot yun kay Andrea. Tahimik niya itong kinuha at nilago agad. Habang umiinom si Andrea, may nahagib ang mga mata ni Casper sa daliri nito. At yun, ang singsing na tinapon niya sa tulay. Napatigil siya at napatingin kay Andrea na ngayon ay tahimik lang na nakatingin din sa kanya. Bakit mo suot-suot yan? Bakit hindi mo ibenta? Malaking halaga niyan. Eto ba? Sayang eh. Tsaka mukhang mahalaga to sa'yo. Hindi mo naman itatapon yun ng basta-basta kung hindi, di ba? Natigilan si Casper. Hindi siya makasagot. Bakit mo nga pala ito tinapon? Wala ka nang pakialam doon. Kumain ka na lang. Bakit parang defensive ka? Hindi niya ito sinagot. Sa halip, tumayo siya at kumuha ng malamig na tubig sa ref, saka uminom ng diretso mula sa bote.
Gusto niyang putulin ang usapan, pero ramdam niyang titig ng babae sa kanya. Proposal ba yan? Napatigil siya sa pag-inom. Ex mo? Napapikit si Casper. Masyado itong maraming tanong. Binalik niya ang bote sa ref at humarap kay Andrea. Nakapamulsa at nakakunot ang noo. Andrea, tapos ka nang kumain, di ba? Oo? Sige, matulog ka na. Sabay turo niya sa maliit na sofa sa sala. Kumunot ang noo ni Andrea. Doon ako matutulog? Ikaw? Aba, bahay ko to. Siyempre sa kama ako. Nagsalubong ang kilay ng babae, halatang hindi natutuwa. Ang unfair mo naman. Napabuntong hininga si Casper. Umiling na lang siya at tinalikuran nito saka naglakad papunta sa kwarto. Buhay ko. Desisyon ko. Pero bago siya makapasok sa kwarto, dinig niya pang mahinang bulong ni Andrea. Buhay mo nga, pero hindi mo naman kayang ipaglaban. Pinili niyang hindi nilang sagutin yon at saka siya tuluyang pumasok sa kwarto. Iniwan ng isang estrangherang babaeng mukhang mas kilala na siya kaysa sa pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, nagulat si Casper nang makitang sobrang daming pagkain sa mesa at hindi yun lutong bahay kundi order lahat. Saan galing ang mayan? Sorry hindi na ako nakapagpaalam. Tulog ka pa eh. Kinuha ko ng phone mo, tag-order ako. Ano? Kita mong nagtitipid ako eh. Dahil wala pa ako nakikitang trabaho. Tapos ang order mo pang isang barangay? Papapasukin kita sa kumpanya namin. Basta, pakainin mo muna ako at aalis tayo pagkatapos nito. Nanlaki ang mga mata ni Casper habang nakatitig kay Andrea. Anong pinagsasabi mo? Humigop ng sabaw si Andrea mula sa isang mangkok ng ramen na order niya at walang kaabog-abog na sumagot. Sabi ko, ipapasok kita sa kumpanya namin. Kumpanya niyo? Anong kumpanya? Family business namin. Malaki. Kilala. Tipong kahit saan ka mag-apply, pag sinabi mong may connection ka sa amin, tanggap ka agad. Napanganga si Casper. Parang gusto niyang matawa, pero hindi niya magawa. So, gusto mong sabihin, isa kang mayaman na spoiled brat na napadpad sa tulay dahil nagrebelde ka? Basically, oo. Natahimik si Casper. Sinuri ng mabuti ang itsura nito. Oo nga, kahit madungis at mukhang palaboy nung una niya itong nakita, may kakaibang kinis ang balat nito. Maayos ang hugis ng muka, magandang tindig kahit pasaw ang ugali. At ngayon, mas lalo siyang naguguluhan. Kung totoo yan, bakit hindi ka na lang umuwi agad? Sinubukan ko, pero ang pride ko, besh, mas mataas pa sa career ladder na sinasampa mo dati. Buisit. Napahalakhak naman si Andrea. Napagalitan kasi ako ni Dad. Naka-freeze lahat ng cards ko, kaya umalis ako nang walang kapera-pera. Hindi ko nga alam kung saan lugar to eh. Pero ngayon, natuto na ako. Kaya aalis na tayo pagkatapos natin kumain. Uy, teka lang. Huwag mo na akong idamay sa biglaang desisyon mo. Ayaw mo? Natural. Hindi ko nga alam kung nagsasabi ka ng totoo eh. Tumigil si Andre sa pagkain at seryosong tumingin kay Casper. Kung nagsisinungaling ako, di wow. Pero kung totoong sinasabi ko, hindi agad nakasagot si Casper. Minsan, wala namang mawawala sa pagsubok. Maliban na lang kung isa na naman itong malaking sakit ng ulo na papasok sa buhay niya. Matapos silang mag-agahan at mag-ayos, napilitan lang sumunod si Casper kay Andrea. Kahit paduda pa rin siya, wala naman siyang konkretong plano sa kung saan pahahanap ng trabaho. Pagdating nila sa harap ng isang matayog at modernong gusali, napakunot noo siya. Dito tayo? Sigurado ka? Bakit? Mukha bang hindi ako bagay dito? Mas mukha kang bagay sa kalik kaysa sa opisina. Pinandilaran siya ni Andrea bago patakbong pumasok sa loob ng building. Napilitan namang sumunod si Casper, pero nanatili ang kanyang pagdududa. Pagkapasok nila sa lobby, agad na napansin ng mga empleyado ang presensya ni Andrea. Ilang segundo pang lumilipas, nagsimula nang lumapit ang ilan. Ang iba'y nagulat, ang iba na may halatang nag-aalala. Ma'am Andrea? Ma'am, saan po kayo nagpunta? Hinahanap po kayo ni Sir. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Napako sa kinatatayuan si Casper. Tila hindi makapaniwala sa nangyayari.
Totoo nga ang sinasabi ng babae. Holy cow! Ngumiti si Andrea sa mga empleyado na tila hindi alintana ang pagiging sentro ng atensyon. Relax lang kayo. Buhay pa ako. Nandito na ako ulit. Sabay kindat niya sa isang empleyado na halatang naiiyak na sa tuwa. Lalong hindi nakapagsalita si Casper. Hindi ito isang maliit na kumpanya lang. Isa ito sa pinakamalaki at pinakakilalang korporasyon sa bansa. At ang babaeng mukhang palaboy lang kahapon ay isa palang anak mayaman. Napahawak siya sa kanyang sentido. Pagpasok nila sa opisina ng CEO, agad bumunga ng isang matikas at matandang lalaki na nakaupo sa isang eleganteng leather chair. Malamig ang titig nito habang pinagmamasan si Andrea, pero halata sa kanyang mga mata ang pinaghalong galit at pag-aalala. Andrea, Dad, ano na naman bang pumasok sa isip mo ha? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa'yo? Alam mo ba kung ilang taong hinanap ka? Kung ilang negosyong naiwan kong nakatiwangwang dahil sa katigasan ng ulo mo? halos mapaurong si Casper sa lakas ng boses ng matanda kahit siya napapasinghap sa bigat ng presensya nito. Pero si Andrea, nakatayo lang, nakangiti pa nga. Dad, nagsisisi na ako. Alam ko na mali ako. Hindi ko na po uulitin. Napabuntong hininga ang CEO, halatang hindi kumbinsido. Pero bago pa itong muling magsalita, bigla itong napatingin kay Casper. At sino naman to? Doon na parang kinabahan si Casper. Magsasalita na sana siya para magpakilala, pero naunahan siya ni Andrea. Ngumiti ito ng malapad, saka itinaas ang kamay para ipakita ang singsing, ang eksaktong singsing na tinapon ni Casper sa tulay. Fiancé ko, Dad. Saglit na natahimik ang buong opisina. Si Casper ay muntik nang mabilaukan sa sariling laway. Ano? Halos mapatayo sa kanyang upuan ng CEO habang nanlalaki ang mga mata nito. Ano? Nagtamang tingin ni Casper at ang ama ni Andrea. Pareho silang hindi makapaniwala. Fiancé ko siya, Dad. Kami na. Matagal na. Napalunok si Casper. Parang gusto niyang takbuhan ng sitwasyon pero huli na. Teka lang. Pero bago pa siya makatapos sa pagsasalita, bigla siyang hinawakan ni Andrea sa muka at hinalikan sa labi. Nag-freeze si Casper. Para hindi gumagana ang utak niya ng mga sandaling yun. Naramdaman naman niya ang mga kuko ni Andrea sa kanyang balikat, tila sinasabing sumakay ka na lang. Napatingin naman ang CEO sa kanila na mas lalong nagulantang. Napataas ito ng kamay at mariing itinuro si Casper. Anong ibig sabihin nito, Andrea? Bumitaw agad si Andrea sa halik, pero hindi siya mukhang nagulat. Sa halip, para pa siyang isang bidang babae sa pelikula na biglang nagdrama. Dad, may nangyari na po sa amin. Napasinghap si Casper. Ha? Wala. Tinapakan ni Andrea ang paa niya sa ilalim ng mesa. Napaigdad siya sa sobrang sakit. Kailangan naming magpakasal sa lalong madaling panahon. Natumba halos ang upuan ng CEO sa kanyang galit. Samantalang napahawak naman si Casper sa kanyang ulo. Tila hindi makapaniwala sa kung paano biglang nagkagulo ang buhay niya sa loob lamang ng isang araw. At bago pa man makapag-react si Casper sa sinabi ni Andrea, biglang tumayo ang CEO at isang malakas na suntok ang dumapos sa panga niya. Napalugmok si Casper sa sahig. Hawak ang panga habang nanlalabo ang paningin. Nagulat naman si Andrea sa nakita at agad na lumapit kay Casper. Dad! Bakit mo siya sinuntok? Ikaw ang nagdadala ng kahihiyan sa pamilya natin, Andrea. Anong ibig mong sabihin na may nangyari na sa inyo? At ikaw, hindi ka pwedeng tumakas sa responsibilidad mo. Kailangan mong panagutan ang ginawa mo sa anak ko. Parang biglang huminto ang mundo ni Casper. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig sa narinig. Teka, anong panagutan? Wala namang nangyari sa amin. Ngunit nagpatuloy lang sa drama si Andrea. Dad, please, mahal namin ang isa't isa. Sabay tingin kay Casper na para bang isang helpless na dalagang umiibig. Mahal? Kailan pa? Huminga ng malalim ang CEO. Baka sa mukha nito ang galit, pero hataring nag-iisip ito ng mabilis na solusyon. Hanggang sa bigla itong tumingin kay Andrea, saka bumaling kay Casper. Wala nang ibang paraan. Magpapakasal kayo. Agad-agad.
Ha? Nagulangtang siya, pero si Andrea halatang kinikilig pa. Oh, sige po. Kailan ang kasal? Bukas? Seryoso ako. Magpapakasal kayo sa lalong madaling panahon. Napasandal si Casper. Hindi makapaniwala sa pinasok niyang gulo. Nagsimula lang ang lahat dahil sa isang singsing na tinapon niya. At ngayon, ikakasal na siya sa isang babaeng kakikilala niya lang. Pagkasabi ng CEO nang magpapakasal sila, hindi na binigyan pa ni Andre ng pagkakataon si Casper na makatanggi. Hinila siya ni Andre palabas ng opisina, habang siya naman ay nakatulala pa rin, hindi alam kung anong gagawin. Hoy, bitawan mo nga ako. Pero hindi siya pinakinggan ni Andrea. Sumakay sila sa elevator at nang magsara ang pinto, doon na siya nakahanap ng pagkakataong makawala. Nahihibang ka na ba? Kasalagad? Ano to? Scripted drama? Nakangising sumandal lang si Andrea sa dingding ng elevator. Tila walang problema sa sinabi niya kanina. Oo nga no. Magandang plot twist yun. Pero, seryoso ako. Tiningnan siya ni Casper ng masama. Halos gusto niyang mabaliw sa pinasok ng sitwasyon. Ano bang trip mo ha? Hindi mo ba naiisip kung gaano kalaking gulo to? Paano ako? Wala akong balak magpakasal sa'yo. Hindi kita mahal. Hindi kita gusto. At ganun ka din sa akin. Wala akong trabaho. Wala akong pera. Wala akong plano sa buhay ngayon. Kailangan mo ng trabaho? Marry me. Broken-hearted ka at ayaw mong mapag-iwanan? Marry me. Gamitin mo ako. Wala akong pakialam. Dahil sa oras na niligtas mo ako noon, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang tulungan ka. Tumama ang mga salitang yon kay Casper. Napabuntong hininga siya. Baliw ka na. Baliw ka rin. Kaya bagay tayo. Natigil naman sila sa pag-uusap nang bumukas ang pinto. Bumalik sila sa kondo ni Casper at pagdating nila, hindi pa rin ito makapaniwala sa nangyayari. Agad siyang pumasok at nagtanggal ng coat habang sumunod lang si Andrea na parang wala lang nangyari. Alam mo, nakakabaliw ka talaga. Salamat. Napahawak si Casper sa kanyang sentido. Pinipilit intindihin kung paano siya nakapasok sa ganitong gulo. Andrea, seryoso? Ano bang pakay mo? Bakit mo ginagawa to? Sinabi ko na, kailangan natin ng isa't isa. Hindi kita kailangan. Talaga? Kung wala sa isip mong paghihiganti sa ex mo, di wow. Pero ako, nandito na at handa kitang tulungan. Aminin mo, gusto mong ipamukha sa kanila kung anong nawala nila. Gusto mong patunayan sa ex mo na mali siya sa pagtrato sa'yo. Napakuyom ang kamao ni Casper. Mali ba ang sabihin na wala siyang pake? Natapos na ang lahat, pero hindi niya kayang lokohin ang sarili niya. Nasasaktan pa rin siya. Galit pa rin siya. Huminga siya ng malalim, umupo sa sofa, at saka muling tiningnan ng babaeng bigla nilang sumulpot sa buhay niya. Alam mo ba kung bakit ko tinapon ang singsing na yun? Natahimik si Andrea. Dahil ipinundar ko yun sa loob ng matagal na panahon. Dahil inakala kong ako nang pipiliin niya. Inakala kong sapat na ako. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya ako para sa mas mayaman, sa mas makapangyarihan. Dahil sa tingin niya, wala akong patutunguhan. Tumahimik ang kwarto. Ngayon lang niya naamin ng buo ang sakit na pilit niyang iniiwasan. Umalis ako sa trabaho ko dahil nasasaktan at nagagalit ako kapag nakikita kong boss ko na siyang pinili ng babaeng mahal ko. So ano? Hahayaan mo na lang yon? O gagamitin mong pagkakataong to para patunayan sa kanila na nagkamali sila? Napatingin si Casper kay Andrea at sa unang pagkakataon, tila nag-isip siya ng isang posibilidad. Dapat ba niyang tanggapin ang alok nito? Dapat ba niyang gamitin ang pagkakataong to? Muling naglaro sa isip niya ang mukha ng ex niyang si Janice. Ang babaeng minahal niya ng buong puso pero tinalikuran lang siya ng walang pag-aalinlangan. At ngayon, may isang babae sa harapan niya. Isang mayamang babaeng kayang ibigay ang lahat nang nawala sa kanya. Huminga siya ng malalim. So, gusto mong magpaksal tayong dalawa? Yup. At bibigyan mo ako ng trabaho? Siyempre. At gusto mong gamitin ko ang sitwasyong to para ipamukha sa kanila na nagkamali sila? Lalo ng ex ko? Mas lumawak ang ngiti ni Andrea.
Now you're getting it. Huminga ulit ang malalim si Casper, saka muling tumingin kay Andrea. Sa huli, napapikit siya at saglit na kinuyom ang kamao. Sige. Nagulat si Andrea sa kanyang sagot, pero mas nagibabaw ang excitement sa mukha nito. So, nag-oo ka na? Oo. Dahil sikat ang kumpanya ng pamilya ni Andrea, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa engagement nilang dalawa ni Casper. Lahat ng media outlets, business partners, at empleyado ng kumpanya ay nagulat, lalo na si Junice at ang dating boss ni Casper. Sa loob lamang ng ilang araw, nagbagong mundo ni Casper. Mula sa isang lalaking iniwan at tinapakan, ngayon ay tinitingala na siya ng marami. Ngunit sa gitna ng lahat ng to, isang bagay hindi niya inaasahan, si Andrea. Akala niya nung una, isang spoiled brat lang ito. Isang babaeng sanay sa luho, mayaman, walang pakialam sa mundo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang nakikita ang ibang bahagi ni Andrea. Ang isang babaeng maalaga, masayahin, at totoong tao. Si Andrea ang unang nag-aalok ng pagkain sa kanya tuwing late na siyang natatapos sa trabaho. Si Andrea ang sumasaway sa kanya kapag wala na siyang pahinga. Si Andrea ang nagpapatawa sa kanya tuwing nakakaramdam siya ng lungkot. At si Andrea ang nagpaparamdam sa kanya ng halaga. Sa unang pagkakataon mula nang masaktan siya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Hindi niya alam kung paano nangyari. Pero isang araw, nagising na lang siyang hindi nilang basta kasunduan ng dahilan kung bakit siya nandito. Dahil unti-unti, nahuhulog na siya kay Andrea. Dumating ang araw ng engagement party nila. Ang buong ballroom ay puno ng mga kilalang personalidad, business tycoons, investors, media, at syempre, ang buong pamilya ni Andrea. Lahat ng matay nasa kanila, ngunit nang bumukas ang grand doors at lumabas si Andrea, napanganga si Casper. Suot nitong isang eleganteng pulang gown, hapit sa katawan at bumabagsak ng perpekto sa sahig. Ang buhok niyang laging magulo noon ay inayos isang classic updo. At ang makeup niya ay simple pero napakaganda. Parang isang reynang bumaba mula sa trono niya. Hindi niya napigilan ang sariling pagmasdan nito mula ulo hanggang paa. Parang bumagal ang oras nang lumapit ito sa kanya. Hawak ang palda ng gown habang ngumiti ito ng pilya. Ano Casper? Nalulunod ka na ba sa kagandahan ko? Napalunok siya pero agad ding umiwas ng tingin. Anong pinagsasabi mo dyan? Tumawa lang si Andrea at lumapit pa. Marahang inabot ang braso niya. Pwede mo namang aminin, you know? Napatikim si Casper pero hindi na siya sumagot. Sa totoo lang, wala siyang matinong maisasagot. Dahil oo, ngayon, wala na siyang duda. Si Andrea ang pinakamagandang babae sa gabing to. At siya ang lalaking maswerteng pakakasalan nito. Habang nasa gitna ng ballroom sina Casper at Andrea, dumating ng pinakahihintay na sandali. Tumayo si entablado ang daddy ni Andrea, ang CEO ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Malakas at puno ng otoridad ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita sa harap ng lahat ng bisita. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Napaka-espesyal ng okasyon to dahil hindi lang ito isang simpleng selebrasyon, kundi isang anunsyo ng bagong kabanata sa aming pamilya. Ang aking unika iha, si Andrea, ay hindi lang isang matapang at matalinong babae. Siya rin ang prinsesa ng buhay ko. At alam kong wala ng ibang lalaking kayang protektahan at alagaan siya, kundi ang kanyang magiging asawa. Kaya ngayon, ipapakilala ko sa inyong lahat ang lalaking mapapangsawa ng anak ko, ang magiging bagong bahagi ng aming pamilya. Mga ginang at Ginoo, please welcome my future son-in-law, Casper. Agad na pumalakpak ang mga tao sa buong kwarto. May mga nagulat, may mga nagbulungan, at syempre, may mga naiinggit. Isa na roon si Junice, na nasa isang sulok lang kasama ang fiancé niyang boss ni Casper noon. Habang pumapalakpak ang lahat, dahan-dahang inilapit ni Andrea ang labi niya kay Casper at bumulong. Ngayon, tanggap mo na ba talaga? Napangiti siya rito, saka tumingin sa mga taong nakapalibot sa kanila. Sa mga mukha ng mga taong hindi siya minamaliit, mga taong ngayon ay inaasahang magiging bahagi siya ng isa sa pinakamalaking pamilya sa bansa.
Huminga siya ng malalim at saka muling banalikan ng babaeng nasa tabi niya. Ang babaeng nagpabago sa buhay niya. Oo. At nang magdikit ang kanilang mga daliri habang hawak siya ni Andrea, doon niya napagtantong isang bagay. Hindi lang ito isang kasunduan. Dahil sa isang iglap, si Andrea na ang buhay niya. Ang mundo niya. Matapos ang matagumpay na engagement party, agad na naging abala ang buong pamilya ni Andrea sa paghahanda ng kasal. Hindi itong magiging bastang-bastang kasal at itong magiging wedding of the year, ang pinakamalaking kasalan sa mundo ng negosyo. Si Casper, kahit hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari, ay unti-unting nasanay sa bagong buhay niya. Ngayon, hindi na lang siya basta dating empleyado. Siya nang maging asawa ng unika iha ng isang business tycoon. At sa kabila ng lahat ng ingranding preparasyon, isang bagay lang hindi niya maitanggi. Masaya siya. Dumating ang araw ng kasal at ang buong venue ay nagmistulang isang paraiso. Ginanap ito sa isang napakalaking garden venue. May naglalakihang bulaklak sa bawat sulok at may mga chandelier na nakasabit sa mga puting tolda. Habang nakatayo si Casper sa harap, nakasuot ang isang eleganteng itim na suit. Hindi niya maiwasang kabahan, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. At nang tumugtog na ang wedding march, napanganga siya. Dahan-dahang lumakad si Andrea, suot ang isang malaprinsesang white gown na may mahahabang lace details. Ang veil niya ay dumadaloy sa hangin at bawat hakbang niya ay parang nagpapabagal sa mundo ni Casper. Napakaganda niya. Sinimula na ng pare ang seremonya. Sa buong kasal, nakatitig lang si Casper sa babaeng nasa harapan niya. Ito ng babaeng magiging asawa niya. Ang babaeng nagbigay ng bagong direksyon sa buhay niya. At nang dumating sa bahagi na "You may now kiss the bride", napalunok si Casper. At bago pa siya makagalaw, si Andrea na mismo ang lumapit at malakas na hinila ang kanyang kwelyo, saka siya hinalikan sa harap ng lahat. Nagtilian ng mga bisita at napahiyaw ang iba. Pagkatapos ng halik, bumulong si Andrea sa kanya. "You're mine now, Casper." "I always was." At doon nagsimula ang kanilang bagong buhay. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong hindi inaasahan ng pagmamahal. Pero natagpuan ito sa isa't isa. Pagkatapos ng kasal, opisyal lang si Casper ang bagong CEO ng kumpanya. Ang isang dating simpleng empleyado, ngayon ay isa ng respetadong negosyante. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihang hawak niya, may isang bagay na mas mahalaga sa kanya. Si Andrea. Hindi ito natatakot tumulong sa trabaho niya at lagi pang nasa kanyang tabi. At kung minsan, siya pang nagpapagaan ng araw nito. At yun ang pinakagusto ni Casper sa kanya. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, dumiretso si Casper sa kanilang bahay. Agad siyang sinilubong ni Andrea. Suot lang isang simpleng oversized shirt at nakatali ang buhok. Ang tagal mong umuwi ha. Naiinip na ako rito mag-isa." Napailing si Casper sa kaniyakap ito mula sa likod. "Aba, edi sana sumama ka na sa akin sa opisina kanina." "Nakakatamad. Tsaka gusto kong hintayin ka talaga umuwi." Napangiti si Casper. Ang Andrea na dating matigas ang ulo at mahilig sumuway, ngayon ay mas mahinahon na. "Alam mo, napapansin ko lately." "Ano na naman?" "Parang nahulog ka na sa akin eh." "Anong pinagsasabi mo dyan?" "Aminin mo na kasi." Sa halip na sumagot, ngumiti lang si Casper sa kamarahang hinaplos ang pisngi nito. "Bakit? Gusto mo ba ako mahulog sa'yo?" Nanlaki ang mga mata ni Andrea, saka agad nang umiwas ng tingin. Hindi naman sa ganon." "Oh, namumula ka, Andrea." Hindi init lang to." Napatawa si Casper. Hinawakan niyang kamay nito at marahang hinaplos gamit ang hinalaki niya. Paano kung sabihin ko sa'yo matagal na ako nahulog?" Ha? "Wala. Ang sabi ko, maganda ka." Hindi na lamang umimig pa si Andrea at ngumiti na lang. At sa gabing yon, habang tahimik silang magkasama sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, unti-unting napagtanto ni Casper. Wala na siyang dapat ipagpanggap dahil oo, mahal niya na ito. Mabilis na lumipas ang mga buwan at sa bawat araw na magkasama sila, lalong tumitibay ang samahan ni na Casper at Andrea.
Hindi lang sila partner sa trabaho, kundi pati na rin sa buhay. Kahit hindi nila sinasabi, ramdam nilang pagmamahal na unti-unting lumalalim sa pagitan nila. Ngunit kahit anong lapit nila sa isa't isa, may isang bagay silang hindi magawa, ang aminin ang tunay nilang nararamdaman. Kinabukasan, nagising si Andrea na napansin agad na may kumot na nakabalot sa kanya. Alam niyang si Casper ang naglagay nito. Ngumiti siya ng bahagya bago umupo ng maayos. Pagkatapos, ay tumingin si lalaking payapang natutulog sa kanyang tabi. Ang gwapo mo pala kapag natutulog, Casper. Nginitian niya ito ng pilya at marahang tinapik sa braso. Hoy, gising na! Baka mahalin na kita. Dumilat si Casper at bahagyang kumurot ang noo. Anong sinabi mo? Wala, bumangon ka na. Gutom na ako. Napatigil si Casper. Hindi niya sigurado kung namamalikmata lang siya o may kakaibang ningning sa mga mata ni Andrea habang sinasabi yun. Pero tulad niya, hindi na rin ito nagsalita pa. Sa opisina, habang abala si Casper sa pagbabasa ng reports, nang biglang sumulpot si Andrea sa kanyang tabi, may dalang 2 cup ng kape. Dapat may bayad na to kasi palagi na kitang dinadalhan ng kape. Baka ako pang sigilin mo sa sweldo mo Baka. Depende sa mood ko. Ngumiti si Casper. Lately, parang nagiging mas malambing si Andrea. Dati, makulit lang ito, pero ngayon, may halong pag-aalaga sa bawat kilos nito. Isang gabi, pauwi na sila mula sa isang business event. Tahimik lang si Andrea sa passenger seat habang nagmamaneho si Casper. Ilang ulit na niyang nahuling sumusulap ito sa kanya pero hindi naman nagsasalita. Anong inisip mo? Wala naman. Andrea, kilala na kita. Kapag ganyan ang itsura mo, may inisip kang kalokohan. Napatawa si Andrea at saka tumingin sa labas ng bintana. Sabihin mo nga, paano mo nalalaman na mahal mo ng isang tao? Muntik nang mapadiin ang tapak ni Casper sa preno. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit mo natanong? Wala lang. Na-curious lang ako. Hindi agad nakasagot si Casper. Gusto niyang sabihin, alam niya na mahal niya ng isang tao kapag iniisip niya ito bago matulog at pagising niya, ito pa rin ang nasa isip niya. O kaya, kapag iniingatan niya ito ng hindi namamalayan, kapag kahit hindi nito sabihin, ramdam niya ang lungkot o saya nito. Kapag handa siyang gawin ng lahat para maprotektahan ito. At ang pinakamalinaw sa lahat, kapag ang taong yon ay si Andrea, pero hindi niya masabi. Simple lang. Kapag alam mong hindi mo na kayang mawala siya. Noted. Nagtamang mga mata nila. May kung anong tensyon sa pagitan nila, isang damdaming matagal lang naroon pero hindi pa rin binibigkas. Pagdating nila sa bahay, halos hindi makapanawal si Casper sa nakikita niya. Si Junice, ang babaeng minsang minahal niya at nagkanulo sa kanya na nasa labas ng gate ng bahay nilang dalawa ni Andrea. Nakatingin ito sa kanya na ngayon na may bakas ng takot at sakit sa muka. May pasa ito sa pisngi at halata ang pagod sa mga mata nito. Bago pa man siya makapagsalita, si Andrea na mismong lumapit kay Junice. Kilala kasi nito iyon dahil kilalang tao din ang fiancé nito. Pero hindi nito alam na si Junice ang ex ni Casper at ang fiancé nito ang dating boss ni Casper. Pumasok ka! Ano nangyari sa'yo? Lalong nayanig si Casper. Nag-aalangan siyang kumilos. Gusto niyang tumalikod at iwan na lang ito sa labas. Pero nang mapansin niya ang paraan ng pagtitig ni Junice sa kanya, biglang bumigad ang kanyang pakiramdam. Sa loob, binigyan ni Andre ng mainit na inumin si Junice habang tahimik lang si Casper. Nakatayo sa isang tabi at nakamasid. Ano nangyari sa'yo? Bakit may mga pasa ka? Hindi agad sumagot si Junice. Huminga ito ng malalim at saka tumingin kay Casper. Casper, kailangan ko ng tulong mo. Halos mabingi siya sa tibok ng kanyang puso. Ilang buwan niya nang hindi iniisip ang babaeng to. Pilit nang kinalimutan ang sakit at hinanap ang sarili sa piling ni Andrea. Pero heto ito ngayon, muling bumabalik, dalang isang bagay na maaaring guluhin ang tahimik na buhay na unti-unti niya nang natatanggap. Magkakilala kayo? Natigilan si Casper.
Eto na siguro ang tamang sandali para sabihin niya ang totoo. Oo. Siya ang ex ko. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Napatingin ito kay Janice, saka muling binalik ang tingin kay Casper. Ex mo? Ramdam ni Andrea ang bahagyang pagsikip ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan si Janice na ngayon ay nasa harap nila. Mukhang kaawa-awa at desperada. Hindi man niya aminin ng malakas, pero may kirot sa kanyang damdamin habang pinagmamasdan ng dalawang taong minsan ay may malalim na nakaraan. Pero hindi niya hinayaang manaig ang kanyang selos. Pinanatili niyang matapang ang mukha at piniling tumindig ng tuwid. Casper, please, tulungan mo ako. Kailangan ko makaalis sa lugar na to. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko sa kamay ng fiancé ko. Bigla niyang hinawakan ng kamay ni Casper. Ngunit, napaatras lang si Casper at binawi ang kanyang kamay. Kaya nagulat siya. Sinasaktan niya ako. Kinulong niya ako sa basement ng bahay namin. Tumakas lang ako dahil sa awa ng isang kasambahan na tinulungan ako makalabas. Pero baka mahuli niya ako nandito. Kailangan kong umalis bago niya ako mahanap. Bakit ka dumiretso dito, Janice? Dapat sa pulis ka pumunta. Hindi dito. Namulang mukha ni Janice. Tila hindi makapaniwala sa malamig na tugon ni Casper. Casper, ikaw lang kilala kong matatakbuhan. Alam kong galit ka pa rin sa akin pero... Huwag mo nang banggitin yan. Hindi natutungkol sa ating dalawa. At kung may dapat kang takbuhan, hindi ako yun, kundi ang mga pulis. Hindi mo dapat ako dinadamay sa problema mo. Lalo na't hindi mo dapat idinalawat ang buhay naming dalawa ni Andrea. Napayuko si Janice, nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata. Tama si Casper. Ang pulis ang dapat mong lapitan. Huwag kang mag-alala. Tutulong kami para maisumbong ang asawa mo sa tamang kinauukulan. Pero huwag mong aasahan na tatakasan mo lang to nang hindi mo hinaharap ang sitwasyon mo. Napalunok si Casper. Hindi niya aakalaing kahit halatang nagsiselo si Andrea, ay kaya pa nitong maging matapang at manatili sa tamang desisyon. Tumango si Janice. Tila wala nang ibang pagpipilian. Alam niyang hindi na siya pwedeng umasa kay Casper. Hindi na itong lalaking laging handang tumulong sa kanya dati. Tatawag ako ng abogado at pupunta tayo sa pulis. Kung talagang gusto mo makatakas, doon ka magsimula. Tumingin si Janice kay Casper sa huling pagkakataon, tila umaasa ng ibang sagot. Pero alam niyang wala na siyang laban. Casper, sa kwarto na muna ako Hahayaan ko na muna kayong makapag-usap. Pagkasabi noon, ay agaran din siyang pumanhik sa kwarto. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung bakit may takot siyang nararamdaman. Takot na baka bumalik ang damdamin ni Casper para sa ex nito. Pumasok si Andrea sa kwarto, pero hindi niya maiwasang mapatingin sa pinto bago ito tuluyang sumara. Hindi niya alam kung bakit parang may kung anong kirot sa dibdib niya habang iniwan niyang mag-usap ang dalawa. Dapat wala akong pakialam. Dapat hindi ako apektado. Ako naman ang nagsuggest kay Casper na gamitin ako para sa ex niya, diba? Para malaman ng ex niya na worth it siya. Pero, bakit ganito? Niibulong niya sa kanyang sarili. Umupo siya sa gilid ng kama at hinubad ang sapatos. Ngunit kahit anong gawin niyang paghinga ng malalim, hindi niya maialis ang pakiramdam na parang may mali. Maya-maya lang, bumukas ang pinto't pumasok si Casper. Mukhang seryoso ito at halatang pagod. Ihahatid ko muna siya sa presinto para makapagsumbong. Walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang mga pulis. Sige, pero mag-iingat ka. Tumango si Casper sa lumapit at bahagyang hinaplos ang kanyang buhok bago tuluyang lumabas. Naiwan si Andrea sa kwartong tahimik, pero ang isip niya ay hindi mapakali. Hindi naman gustong aminin, pero sa mga oras na yun, nagsiselo siya. At higit sa lahat, natatakot siya. Natatakot siyang baka bumalik pa si Casper sa babaeng minsan ding minahal nito. Pagbalik ni Casper, pasado 10:00 na ng gabi. Tahimik na ang paligid at tanging ang malamlam na ilaw na lang mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa sala. Nakita niya si Andre ang nakaupo sa couch, tila hinihintay ang kanyang pagdating. Kumusta si Janice? Pinagpag ni Casper ang kanyang kwelyo at umupo sa tapat nito. Nasa pangangalaga na siya ng mga pulis. May mga abogado nang hahawak sa kaso niya. Safe na siya. Tumango lang si Andrea
at ilang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila bago siya muling nagsalita. Casper, kung mahal mo pa siya, pwede naman tayong maghiwalay. Nanatiling nakatitig si Casper kay Andrea, tila nagulat sa sinabi nito. Seryoso ako, hindi kita pipigilan kung siya pa rin ang mahal mo. Ayoko namang maging hadlang sa kung anong tunay mong nararamdaman. Akala ni Andrea, sasagot ito ng formal o kaya naman tatanggi. Pero sa halip, bigla siyang hinila ni Casper palapit at bago pa niya maprosesong nangyari, mariin siyang hinalikan nito sa labi. Mainit, madiin at punong-puno ng damdamin. Andrea, matagal nang tapos ang kwento naming dalawa ni Junice. Oo, naawa ko sa kanya. Pero hanggang doon lang yun. Ikaw nang mahal ko. Nanlaking mata ni Andrea, hindi alam kung paniniwalaan ito. Ikaw ang dahilan kung bakit bumangon ako muli. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ngumingiti ulit. At sa paglipas ng panahon, hindi ko na malayan. Ikaw na palang mahal ko. Hindi na to palabas lang, Andrea. Totoo na to. Hindi na napigilan ni Andrea ang sarili. Hinila niya si Casper sa panibagong halik at doon, tuluyang natunaw ang lahat ng alinlangan niya. At sa gabing yun, ay hindi lamang isang kasunduan ng lahat, kundi isang patunay na sila'y tunay ng nagmamahalan. Muling naglapat ang kanilang mga labi, mas malalim at mas marubdob kaya sa kanina. Naramdaman ni Andre ang malakas sa bisig ni Casper na bumalot sa kanyang katawan, hinahatak siya palapit sa matipunong dibdib nito. Dahan-dahan siyang iniangat ni Casper at bago niya pa namalayan, naramdaman na lamang niyang malambot ng kama sa kanyang likuran. Kasabay nito, dumaan sa kanyang matinding damdamin. Hindi na ito isang kasunduan, kundi isang bagay na buong puso niyang tinanggap. Wala nang iba, Andrea. Ikaw lang. Simula nung gabing yun, nagbago ang lahat sa pagitan ni Casper at Andrea. Hindi na lang sila basta mag-asawang may kasunduan, sila na mismo ang humawak ng kanilang tadhana. At isang umaga, habang nakaupo si Andrea sa harap ng salamin, pinagmamasdan ng sarili. May nararamdaman siyang kakaiba nitong mga nakarang araw. Madalas siyang mahilo, parang laging pagod, at napansin niyang hindi siya dinatnan ngayong buwan. Napaisip siya. Agad siyang bumili ng pregnancy test nang hindi sinasabi kay Casper. Habang naghihintay sa resulta, hindi nga mapigilan ang kaba. At nang lumabas ang 2 linya, napahawak siya sa kanyang tiyan, tila hindi makapaniwala. Buntis ako. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang saya at kaba na nararamdaman niya. Agad niyang hinintay si Casper na umuwi mula sa opisina. Pagpasok nito sa bahay, sinalubong siya ni Andrea na may hawak na maliit na kahon. Ano yan? Ngumiti si Andrea at binigay sa kanyang kahon. Dahan-dahan itong binuksan ni Casper at nang makita ang pregnancy test sa loob, natulala siya. Andrea, buntis ka? Oo, Casper. Magiging tatay ka na. Bigla niyang niyakap ng mahigpit si Andrea. Hinalikan nito sa noo at saka nilagay ang kamay sa tiyan nito. Simula ngayon, wala nang makakasakit sa inyo. Ibibigay kong lahat para sa iyo. Sa inyo ng anak natin. Naiyak si Andrea. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kasiyahan. Ang kasal nilang nagsimula sa kasunduan ay nauwi sa tunay na pagmamahal. At ngayon, bubuo na sila ng sarili nilang pamilya. Simula nang malaman nilang buntis si Andrea, mas lalo pang naging maalaga si Casper. Ting umaga, siyang gumagising ng maaga upang ipagluto ng masustansyang pagkain ng asawa. Kahit abala sa pagiging CEO ng kumpanya, sinisigurado niyang palaging maayos ang lagay ni Andrea. Bawal kang magpuyat, bawal kang mag-stress, at higit sa lahat, bawal kang maglakad ng malayo. Sabay lapag ng baso ng gatas sa harap ni Andrea. Casper, buntis lang ako, hindi may sakit. Hindi na baling OA ako. Basta sigurado akong ligtas kayo ng baby natin. Natatawa na lang si Andrea. Hindi niya akalain ang lalaking dating suplado at walang pakialam sa kanya ay magiging ganito kaalaga at protective sa kanilang dalawa ng anak niya. Mabilis lumipas ang mga buwan at sa bawat araw na dumarating, mas lalong lumalalim ang pagmamahalan nila. Hanggang sa dumating ang pinakaimportanteng araw. Nang sumapit ang gabi, habang mahimbing na natutulog si Casper, nagising siya sa mahinang ungol ni Andrea. Agad siyang napabangon at nakita niyang tila nahihirapan nito. Andrea,
Anong nangyayari? Masakit ba? May masakit ba? Anong gusto mo? Casper, parang lalabas na siya. Halos mabaliw si Casper sa kaba habang minamaneho ang kotse papunta sa ospital. Hindi niya alam kung paano sila agad nakarating doon. Pero ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang tiyakin na magiging maayos si Andrea at ang anak nila. Matapos ang ilang oras sa paghihintay sa labas ng delivery room, sa wakas lumabas ang doktor na may dalang magandang balita. Congratulations, Sir Casper. May baby boy na po kayo. Malusog po silang mag-ina. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng kwarto at doon nakita niya si Andrea. Pagod, ngunit may ngiti sa labi habang yakap ang kanilang munting himala. Salamat, Andrea. Binigyan mo ako ng dahilan para mahalin ulit ang buhay. Anong ipapangalan natin sa kanya? Calexto. Ang ibig sabihin, pinagpala. Dahil dumating siya sa atin sa tamang panahon. Sa tamang pagkakataon. Calexto Villarreal, ang anak natin. Lumipas ang ilang taon at ang tahanan nila ay naging puno ng halakhak at kasiyahan. Si Casper na dating broken-hearted at hindi sigurado sa buhay ay isa ng responsableng asawa at mapagmahal na ama. Si Andrea naman na dating makulit at spoiled ay mas naging matatag bilang isang ina at partner sa buhay ni Casper. Isang gabi habang nasa garden sila at pinagmamasa ng naglalaro nilang anak ay may naalala si Andrea. Naalala mo pa ba ang araw na tinapon mo ang singsing? Kung alam ko lang nababalik din sa akin yun sa ibang paraan, hindi ko na sana tinapon. Dahil ang singsing na yun, siyang naging daan para makalala kita at magkaroon ng pamilyang ganito. Hinila ni Andrea ang asawa at hinalikan nito. Mahal kita, Casper. At mamahalin kita araw-araw habang buhay. Mahal din kita, Andrea. At sa ilalim ng liwanag na buwan, isang kwento ng hindi inaasahang pag-ibig ang nagkaroon ng masayang wakas. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!